Hello guys, good morning dyan at good evening dito. Eto, pag-usapan naman natin ngayon, ang kakapalan ng mukha nitong Senator Isprikitik. Munti ko nang makalimutan ng pangalan dahil wala na tayong balita rito no? Hindi na natin nababalita, bigla na lang sumulpot na naman. At ito, ang bagong balita na naman sa kanya, sobrang kapal ng muka. Isipin mo, hindi ka na nga pumapasok, hindi ka na nga nagtatrabaho, tapos sumesweldo ka sa pera ng taong bayan, ang sarap ng buhay mo, hinayupa ka, nakuha mo pang mag-request, no? Nakuha mo pang mag-request sa Senado na upang gamitin yung ano ba tawag nila rito? Senator's vacation house sa Baguio City para gamitin ng iyong pamilya. Ibang klase ka talaga, Senator Isprikitik. Ibang klase ang kapal ng iyong mukhang hinayupa ka. Nakuha mo pa na mag-request ng ganun. What the heck? Mabuti na nga lang at tinabla ka ni Tito Sen. Which is tamang move, Tito Sen, ha? O, cover story na lang na, kunwari, may mga nire-repair doon. Pero, syempre, para lang naman, hindi masyadong masakit yung pagkakatanggi. Pero, tama yan, good move yan. Kung ako kay Tito Sen, diniretso mo na lang na sinabay. Hindi, pumasok ka muna, ganon. Tama yun, tinabla mo. Di ba? So, good job, Senator Tito Sen, no? Good job na tinabla mo yung kakapalan ng mukha nito ni Senator Isprikitik. Isipin mo, nakapag-request pa para sa pagbabakasyon raw ng pamilya. What the heck? Para Para gumastos na naman ng gobyerno, gumastos ang taong bayan para sa kapritsyo ng iyong pamilya. Hindi ka nga nagtatrabaho, hindi ka nga pumapasok Tapos panay lang ang sweldo mo, what the heck ka talaga no? Ibang klase talaga to si Senator Isprikitik. Ang pangalawa guys ito. So si Inday Sayad kabadong-kabado na. At talagang sinasabi niya yung raw request ni Congressman Shell Jokno about sa mga dokumento fishing expedition na to. Paano naging fishing expedition yun? Di ba? What the heck? Hindi fishing expedition yun. Talagang kinabahan ka lang. At ikaw ay takot na. Bakit? Dahil alam mong talagang shoot ka sa balde. At ayaw mo na makakuha ng mga dokumento. Natural, dapat lang kumuha ng mga dokumento. Silang maglilitis sa'yo, di ba? Para malaman nila kung may probable cause nga at para ma-establish nila ang pagsasampa ng articles of impeachment sa Senado, di ba? And by the way guys, abangan natin March 18. Tama ba ako? March 16. March 16. Ang first impeachment, magkikita uli ang magko-convene what do you call this? Committee on Justice. Tama ba ang date? Yeah, parang March 16 nga. Teka lang March 16. March 18 pala, sorry. March 18 unang magko-convene uli ang Committee on Justice para sa hearing nitong impeachment ni Sayad, okay? Then after nun kasi March 18 magbe-break na sila. So ang kasunod na hearing, tandaan natin to ay kalendaryo nyo ay April 8 na, okay? So sa April 8, so tuloy-tuloy na yan. Kaya kaabang-abang So, March 18 at April 8. Huwag natin kakalimutan. I-kalendaryo natin At syempre, exciting ito. Tingnan natin kung may sagot kaya si Sayad. Sumagot kaya si Sayad. No? Tapos alanganin pa, nagagalit din si Inday Sayad kasi
si Michael Powa tsaka yung isa. Anong pangalan nito? Nakalimutan ko. Mukhang hindi papayagan ng papipiliin. Mukhang itatanggihan ng Committee on Justice na para maging lawyer ni Inday Sayad. So yung 16 niya baka maging 14 na lang. Baka hindi i-accept si Michael Powa tsaka yung isa. Nakalimutan ko pangalan ng isa. At dahil nga sila ay naging empleyado ng gobyerno, naging empleyado ng Office of the Vice President, at baka sila ay maging hostile witness, okay? Yun ang tawag ni Kong Luis Tru. So, kasi matatanong din ng mga yun kasama sila. So, kailangan hindi sila maging lawyer para mai-avoid yung lawyer-client relationship, So, para meron kasing doktrinang ganon sa ating batas na kahit ang korte ay hindi pwedeng ipwersa na pagsalitain ang lawyer about dun sa kanilang sa secrecy or confidentiality nung kanilang pinag-usapan, yung between the lawyer and the client. Pag naging lawyer kasi sila Powa, baka gamitin ang doktrinang yon. So, kaya malamang-lamang sa hindi ito magiging mga papayagan na maging lawyer ni Inday Sayad. Itong si Michael Powa at yung isa nga, Kalimutan ko pangalan nun. Alamin nyo na lang, nabanggit ko na yun At yun, yung dalawang yun. So, tingnan na lang natin ang mga mangyayari. Okay, March 18 at tsaka April 8 ang simula. Okay? So, yun lang. At siyempre, si Batong Makapal ang Muka, nagawa pa magsulat-sulat. Nagawa pa mag-send ng letter. Kay Tito Sen, ayun, tinabla. Kudos, Tito Sen. Buti tinabla mo yan. Wala yan, kapal talaga ng mukha, Ibang klase talaga to si Senator Espriquitek, mukha ng ermitage. Takot na takot sa warrant ng ICC. Akala ko ba atapang? So, traitor to. Mga didili, si Bato, traitor yan. Isipin mo, pinangakuan si Fentaboy na sasamahan daw niya. Ngayon, nung nagkaroon na ng pagkakataon na baka sakali na totoo ang warrant niya, masasamahan na niya. Ayaw ngayon. Kung totoong tao siya, totoong mahal niya si Fentaboy, dapat ang gagawin niya magkukusa na siya, di ba? Magkukusa na siyang pumunta dun sa ICC. Kung ang pinoproblema niya, hindi na niya makakukikita yung mga apo niya, mga anak niya. Ganun din naman Yung pagtatago mong yan pag nilabasan ka ng warrant, ganun rin. Hindi mo rin naman makikita yung mga yun dahil imomonitor ka talaga, pati kilos ng mga pamilya mo, titingnan talaga yan. O, di ba? Pag pinaghahanap ka na talaga, kaya ang bobo mo lang talaga. What the heck? Anyway, yun lang. Sa mga bobong didilis at may saya dyan, ang tatay nyo ay karton. Matili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!